Lumaki akong walang pangalan mula sa kanya. Ang babaeng nagdala sa akin sa mundo ay ang parehong babaeng tumalikod sa akin bago pa man ako makilala. Sanggol pa lang ako, wala pang muwang, wala pang salita, nang iniwan niya ako sa harapan ng pinto ng isang lumang bahay na hindi ko pa rin makalimutan. Ang pinto ay kulay kalawang na pula, may mga bitak sa kahoy at amoy ang lumang pintura na tila sinasalamin ng pagkabuhay ko noon. Luma, iniwan, nakakalimutan. Ang mga nakatira sa bahay ang nagpalaki sa akin. Si Aling Teresita, isang matandang biyuda, ang nagkupkop sa akin. Hindi niya ako itinuring na anak, ngunit hindi rin niya ako itinuring na pasanin. Bahagi ka na ng buhay ko. Madalas niyang sabihin habang ginagawa niyang palamuti ang buhok ko gamit ang mga kupas na laso. Hindi ko alam kung pagmamahal iyon o simpleng obligasyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko siya masisisi. Alam kong hindi niya inaasahan na bigla na lang akong lilitaw sa harapan ng pinto niya na parang regalo ng tadhana na may kasamang sumpa. Lumaki akong nagtataka. Sino ba ang babaeng nag-iwan sa akin? Bakit niya ginawa iyon? May mga gabing nakatingin ako sa mga bituin, nagdarasal sa kung sinumang nakikinig. Hinahanap ko ang sagot sa tahimik na usapan ng kalangitan. Pero ang sagot ay laging wala. Ang espasyo ay laging blangko. Ang kawalan ay parang malaking butas sa puso ko na hindi ko alam kung kailan mapupunan. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang araw na nagbago sa lahat. Magtatakip silim na nang may kumatok sa pinto ni Aling Teresita. Ang tunog ng katok ay mabigat, parang may dala itong alingawngaw ng mga nakaraang hindi ko pa nakikilala. Naroon ako sa kusina, naglalaba ng mga pinggan. "Buksan mo na yang pinto!" Sigaw ni Aling Teresita mula sa kanyang lumang upuan sa sala. Sumunod ako. Kinuha ang tuwalya sa tabi para punasan ang basa kong kamay at binuksan ang pinto. Hindi ko inaasahan ang makikita ko. Isang babae ang nakatayo sa labas, nakasuot ng simpleng damit na kulay asul, pero ang mukha niya, ang mga mata niya, parang salamin ng mga alaala na hindi ko pa naaalala. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong natigil. Ang bibig ko ay hindi gumalaw, ang mga kamay ko ay nanigas. "Ikaw si Ana, hindi ba?" Tanong niya. Ana. Iyong pangalan ko. Paano niya nalaman? Ang boses niya ay pamilyar, pero hindi ko matukoy kung saan ko ito narinig. Parang kaunting piraso ng sarili ko ang tumugon sa boses niya. Isang bahagi ng pagkatao ko na matagal nang nakatago. "Oo," sagot ko, halos pabulong. "Sino po sila?" Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, ngumiti siya ng malungkot, pero may kirot sa sulok ng kanyang labi. "Ako ang ina mo." Ang salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang mga salita niya ay bumagsak sa akin na parang mabibigat na bato. Ina ko? Siya? Ang babaeng ito na halos hindi ko kilala. Ang babaeng nag-iwan sa akin sa harapan ng pinto tulad ng basura. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tumalikod ako. Iniwan siyang nakatayo roon at pumasok sa sala kung nasaan si Aling Teresita. "May bisita kayo," sabi ko, halos walang emosyon sa boses ko. Tumayo si Aling Teresita ng mabagal, hawak ang kanyang baston at tinungo ang pinto. Sinundan ko siya pero nanatili akong nasa likuran. Pinagmasdan ko ang reaksyon niya nang makita ang babae. "Ikaw," sabi ni Aling Teresita, mabigat ang boses. "Anong ginagawa mo rito?" Biglang bumalik ang tensyon sa hangin. Parang may hindi sinasabing kwento sa pagitan nila. Hindi ko alam kung ano ito, pero nararamdaman ko ang alingawngaw ng galit sa tono ni Aling Teresita. "Gusto ko lang makita ang anak ko," sagot ng babae, halos pabulong. Matagal na akong nagkamali, pero gusto kong bumawi. Tumawa si Aling Teresita, pero hindi ito masaya. "Anak mo? Ang anak na iniwan mo para magpagala-gala? Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay niya dahil sa ginawa mo? At ngayon,
babalik ka lang nang parang walang nangyari. Hindi makatingin ang babae kay Aling Teresita. Sa halip, tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Ana, sabi niya ulit, ang boses niya ay mas malambot ngayon. Hindi ko, hindi ko alam kung paano kita ipapaliwanag, pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko lang alam kung paano. Paano kita mapapanatili noon? Parang may sumabog sa loob ko. Ang galit, ang sakit, ang takot, lahat ng damdaming pinipigilan ko ay parang sabay-sabay na bumulwak. Mahal mo ako? Tanong ko, halos sumigaw. Mahal mo ako pero iniwan mo ako sa harapan ng pinto? Sa isang bahay na hindi mo man lang kilala kung sino ang nandito? Hindi siya sumagot. Sa halip umiyak siya. Ang mga luha niya ay parang ulan na bumabagsak sa lupa, pero walang saysay. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung kaya kong paniwalaan siya. Tumalikod ulit ako, pero bago ko pa maisara ang pinto sa harapan niya, narinig ko ang sinabi niya. Ana, may dahilan kung bakit kita iniwan. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapaliwanag ko ang lahat. Tumigil ako. Ang boses niya ay may kung anong bigat, parang may hawak na sikreto na kaya niyang ibagsak sa akin anumang oras. Pero hindi ko siya nilingon. Pumasok ako sa loob ng bahay, iniwan siyang nakatayo sa labas kasama ang mga tanong na hindi ko pa kayang harapin. Ngunit bago ko pa tuluyang maisara ang kwento sa isipan ko, narinig ko ang huling sinabi niya. Ana, hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal, iniwan kita dahil may nagbabanta sa buhay mo noon. Bigla akong natigil, ang gabi ay maulap at ang hangin sa labas ay malamig. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng isang maliit na bahay na kakulay ng kupas na abo. Nasa kamay ko ang sulat na iniwan niya sa akin noong sanggol pa lamang ako, isang sulat na hindi ko kailanman binuksan. Tumutunog ang mga kuliglig, pero ang tahimik ng paligid ay tila nagbibibigay diin sa kabog ng puso ko. Ilang beses kong tinangka ang pagbisita sa kanya. Ilang beses kong pinag-isipan kung karapat-dapat ba siyang makita ako, kung may dahilan pa siyang malaman ang buhay na pinili niyang talikuran. Pero heto ako, sa harap ng pintuang ito, hindi dahil gusto kong malaman ang sagot, kundi dahil gusto kong makita kung paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na sa tingin ko'y walang paliwanag. Pinindot ko ang doorbell ng marahan, pero dumoble ang tunog nito sa pandinig ko. Sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang mga hakbang niya. Hindi ko alam kung anong mukha ang bubungad sa akin, kung magaan ba ang tingin niya sa akin, o kung may bahid ng guilt ang bawat galaw niya. Sa wakas, bumukas ang pintuan. Siya. Ang babaeng ito, ang babaeng nagdala sa akin sa mundong ito, ay tila hindi na ang larawan ng ina na palaging nasa imahinasyon ko. Kulubot ang balat niya, manipis ang buhok, at may pagod na bakas sa kanyang mga mata. Pero ang unang bagay na napansin ko ay ang ekspresyon niya, isang halo ng pagkagulat at takot. Ikaw ba si? Nabiti ng boses niya, tila hirap magsalita. Oo, sagot ko diretso, walang alinlangan. Ako ang anak na iniwan mo. Hindi ko alam kung tumama ang mga salita ko tulad ng isang suntok, pero nakita ko kung paano siya napakapit sa gilid ng pintuan, tila nawala ng balanse. Hindi siya sumagot agad, pero ang labi niya ay nanginginig. Sa loob ng ilang segundo, hinalughog ko ang kanyang ekspresyon, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisisi. Pero ang nakita ko'y isang bagay na hindi ko inaasahan, takot. Halika, sabi niya, tumalikod at dahan-dahang lumakad, papunta sa loob ng bahay. Sinundan ko siya, kahit may parte ng sarili ko na gustong umalis na lang. Ang bahay niya ay maliit, masikip, puno ng lumang kasangkapan at mga bagay na tila hindi na niya naayos. May isang mesa sa gitna ng sala na may mga larawan, pero wala kahit isa akong nakita na may imahe ko. Umupo siya sa isang lumang sofa at itinuro ang upuan sa harap niya. Pasensya ka na kung hindi kita masyadong maasikaso.
Hindi ko alam na darating ka. Hindi ko sinagot iyon. Gusto kong marinig ang paliwanag niya, pero hindi ko alam kung handa akong tanggapin ito. Sa halip, inilabas ko ang sulat mula sa bulsa ng aking jacket at inilapag ito sa mesa. Ito ang iniwan mo sa akin. Hindi ko pa binubuksan hanggang na ngayon. Naputol ang hininga niya. Ang mga mata niya ay tumitig sa sulat na parang may bigat itong hindi niya kayang buhatin. Hindi siya gumalaw, pero naramdaman ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Bakit mo ako iniwan? Tanong ko, diretso, walang paligoy-ligoy. Ano ang dahilan? Napapikit siya, tila pinipilit balikan ang isang alaala na pilit niyang nilimot. Hindi madali para sa akin ang panahon na iyon, sagot niya sa wakas. Bata pa ako, magulo ang buhay ko, at hindi ko alam kung paano kita mabibigyan ng maayos na kinabukasan. Pero bakit hindi mo man lang ako sinubukan? Tumataas na ang boses ko. Bakit mo ako iniwan sa harap ng bahay ng isang estranghero na parang wala akong halaga sa iyo? Hindi siya sumagot agad. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, pero hindi ko alam kung ang mga ito ba'y totoo o bahagi ng drama. Iniwan kita dahil alam ko na mas mabuti kang alagaan ng ibang tao kaysa sa akin. Hindi ko gustong saktan ka, pero wala akong magawa. Halos tumawa ako sa sakit ng nararamdaman ko. Wala kang magawa, may nagawa ka, ang talikuran ako. Tumayo siya, nanginginig ang katawan. Hindi mo naiintindihan ang pinagdaanan ko, sigaw niya. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang desisyong iyon para sa akin. Hindi ko naiintindihan, sagot ko, galit na galit. Paano ko maiintindihan kung ikaw mismo ang umalis at hindi mo ako binigyan ng pagkakataong malaman ang buhay na dapat meron ako kasama ka? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako, handang umalis, pero bago ko magawa iyon, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Ang kamay niya'y malamig at nanginginig. May bagay kang dapat malaman, sabi niya halos pabulong. Ang totoo, hindi ako ang nagdesisyon na iwan ka. May ikinubli sa'yo ang mga taong umampon sa'yo. Nanigas ang katawan ko, ang galit ko ay napalitan ng gulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sinadyang iwan ka. Sabi niya, umiiyak na. Inagaw ka nila sa akin. Akala ko babalik ka sa akin pero hindi ko na sila natagpuan. Ang sulat na hawak mo. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa'yo. Ang utak ko ay naguluhan. Tila hindi kayang tanggapin ang mga sinabi niya. Ang buong buhay ko ay nakabatay sa paniniwalang siya ang pumili na talikuran ako. Pero ngayon, ang kwento ay tila may ibang direksyon. Kaya kita hinahanap ngayon, dagdag niya, para sabihin sa iyo ang totoo, para malaman mo na hindi kita iniwan ng kusa. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng tanong sa puso ko at sa kabila ng lahat ng galit, may unti-unting umaapaw na kaba. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin, pero alam kong hindi ko na maibabalik ang mga taon na nawala. Pagpasok ko sa maliit na coffee shop na iyon, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Hindi ko alam kung dahil ba sa kakapusan ng liwanag mula sa bintanang may kurtinang kulay cream o dahil sa bigat ng emosyon sa dibdib ko. Sa isang sulok, naroon siya, ang babaeng minsang naging dahilan ng kawalan ko. Ang babaeng iniwan ako sa harap ng simbahan, balot ng manipis na kumot, ilang oras lamang matapos akong isilang. Hindi ko alam kung paano ko nagawang humakbang papalapit. Ang bawat hakbang parang nagdadala ng mga alaalang hindi ko naman gustong balikan. Ang malamig na sahig ng ampunan, ang mga gabi ng tahimik na pagluha, ang paulit-ulit na tanong. Bakit? Bakit ako iniwan? Bakit hindi niya ako minahal? Nang tuluyang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko may paliwanag ang damdamin. Naroon ang galit, oo, pero may halong takot, lungkot, at isang bahagyang pag-asang baka sakaling may sagot siya sa mga tanong ko. Hindi ko alam kung anong klaseng sagot ang hinahanap ko.
Hindi ko alam kung may sagot nga ba talaga. Salamat sa pagpapaunlak, bungad niya, mahina, halos isang bulong. Ang boses niya, hindi ko alam kung bakit. Parang pamilyar. Parang matagal ko na itong naririnig sa mga panaginip, sa mga gabi ng tahimik kong pagtangis. Umupo ako sa harap niya, tahimik. Ayokong magsalita, ayokong magsimula. Gusto kong marinig ang lahat ng paliwanag niya bago ko sabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi niya, sabay tingin sa tasa ng kape na kanina pa niya hawak. Ang mga kamay niya nanginginig. Napansin ko ang mga guhit ng panahon sa kanyang mukha, ang tila pagod at pagsisisi sa bawat pilantik ng kanyang mga mata. Bakit mo ako iniwan? Tanong ko, diretsahan. Hindi ko na kayang makipaglaro. Ang dami kong taon na ginugol sa kakahanap ng sagot sa tanong na iyon. Ngayon na narito siya, gusto kong marinig ang sagot mula sa kanya. Huminga siya ng malalim. Walang araw na hindi ko inisip ang desisyong iyon, sambit niya. Pero noong panahong iyon, wala akong magagawa. Wala akong kakayahan. Wala akong lakas. Hindi sapat yan, sagot ko, ang boses ko tumataas ng bahagya. Kung talagang mahal mo ako, hinding-hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako ipapamigay na parang gamit na hindi mo na kailangan. Napansin kong napapikit siya, tila sinasalo ang bigat ng mga salitang binitiwan ko. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa ko. Pero noong panahong iyon, iniwan ako ng ama mo. Iniwan din ako ng pamilya ko. Mag-isa ako. Wala akong trabaho, wala akong pera. Paano kita bubuhayin pagpasok ko sa maliit na kainan sa kanto? Agad akong sinalubong ng amoy ng sinangag at pritong tuyo. Napuno ang dibdib ko ng biglaang damdamin. Hindi ko alam kung gutom o galit. Sa sulok ng mesa naroon siya. Ang babaeng nagdala sa akin sa mundong ito, ngunit iniwang parang hindi mahalaga. Ang babaeng nasa mga alaala ko lamang bilang isang pangarap na ina na hindi kailanman naging totoo. Nakaupo siya roon, nakayuko, hawak ang baso ng malamig na tubig. Parang napakaliit ng mundo habang unti-unti akong lumalapit. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ito, kung paano ko napilit ang sarili kong harapin siya matapos ang lahat ng sakit na iniwan niya sa akin. Laika, tawag niya, mahina ngunit puno ng pakiusap. Ang pangalan kong bihirang marinig mula sa kanya. Ang pangalan kong hindi niya kailanman tinawag noong bata pa ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong kung bakit niya ako iniwan sa harap ng pinto ng estranghero. Basang-basa ng ulan, nakabalot lamang sa manipis na kumot. Gusto kong malaman kung paano niya nagawang talikuran ang isang sanggol na walang kalaban-laban. Ngunit sa halip, tumingin lamang ako sa kanya. Diretso, walang emosyon, kahit na ang puso ko ay parang bombang sasabog. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Pilit ang nangiti, ngunit ang mga mata niya ay nagtataglay ng takot at lungkot na hindi ko inaasahan. Bakit mo ako pinatawag? Tanong ko, malamig ang boses ko. Hindi ko kayang magpakita ng kahinaan. Hindi ko kayang ipakita na kahit papaano may bahagi sa akin na umaasa pa rin na may mabuting paliwanag siya. Gusto kitang makausap, gusto kitang ipaliwanag. Tumigil siya, huminga ng malalim at tumingin sa akin na parang ako ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Paliwanag? Pagkatapos ng 25 taon, paano mo ipapaliwanag ang pag-iwan mo sa sarili mong anak? Hindi ko na napigilan. Bumagsak ang lahat ng itinago kong galit, lahat ng sakit na kinimkim ko mula pa noong bata ako. Ang bawat salita ay parang patalim na tumatama sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa mesa, parang may hinahanap na lakas. Hindi ko alam kung mabibigo siya o magtatagumpay. Laika, hindi mo alam kung gaano ko gustong bumalik noon. Kung gaano kasakit sa akin na iwan ka. Pero hindi ko kaya. Wala akong magawa. Hindi ako ang ina na dapat meron ka. Nanginig ang boses niya. May luha sa gilid ng kanyang mata, ngunit hindi niya hinayaan itong tuluyang bumagsak.
Anong ibig mong sabihin? Na hindi mo ako kayang pangalagaan? Na mas madali para sa iyo na tumalikod kaysa subukan? Hindi ko alam kung bakit ang mga tanong ko ay parang sugat na lalo pang binubukas. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa ko. Pero noong panahong iyon, may mga taong nagbabanta sa buhay natin. May mga tao sa paligid ko na hindi ligtas para sa'yo. Kaya ginawa ko ang tanging alam kong paraan para protektahan ka. Protektahan? Ang pag-iwan sa akin sa harap ng pinto ng estranghero ay proteksyon. Ang pagtalikod sa akin habang humihingi ng yakap ay proteksyon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang paliwanag niya. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon ka lang nagpakita? 25 taon, Mama. 25 taon akong naghintay para sa sagot na, yan. Ang tawag ko sa kanya, Mama, ay parang lason sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinawag ng ganoon, ngunit naramdaman kong nagulat siya. Laika, hindi madali para sa akin ang bumalik. Nasa panganib pa rin ako, pero ngayon, alam kong hindi na nila ako mahahanap. Alam kong ligtas na tayo. Tumingin ako sa kanya, sinusubukan kong basahin ang mga mata niya. Totoo ba ang sinasabi niya? O isa lang itong kwentong ginawa para bigyan ng dahilan ang kanyang pagtalikod? Ligtas? Kaya mo na akong hanapin ngayon dahil ligtas ka na. Hindi ba dapat noon pa lang, kahit gaano kahirap, ginawa mo ang lahat para makasama ako? Hindi ko alam kung paano ko nasabi ang mga iyon. Ang sakit sa dibdib ko ay parang apoy na hindi maapula. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Mahigpit, parang takot siyang mawala ulit ako. Lika, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para maipakita sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin. Tinanggal ko ang kamay ko mula sa kanya. Tumayo ako, handang umalis, ngunit hindi ko nagawa. Sa halip, tumingin ako sa kanya. Sa babaeng nagbigay sa akin ng buhay, ngunit nag-iwan ng marka ng sakit. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo sinubukang hanapin ako noon? Bakit ngayon lang, Mama? Bakit ngayon lang? Ang bawat tanong ay parang suntok sa kanya, ngunit wala akong pakialam. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng kainan. Isang lalaking nakaitim ang pumasok, ang mga mata niya ay diretso sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaibang tensyon sa paligid. Laika, tawag niya, mahina ngunit puno ng babala. Umalis ka na, hindi ka ligtas dito. Napatingin ako sa kanya, tapos kay Mama. Ang mga mata niya ay puno ng takot at doon ko lang napansin ang panginginig ng mga kamay niya. Mama, sino siya? Ano ang nangyayari? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, hinila ako ng lalaki palabas. Kailangan nating umalis. Hindi mo naiintindihan, hindi mo alam kung sino ang mga nasa likod nito. At doon, sa gitna ng takot at kaguluhan, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang babaeng ito? At sino ang mga taong sinasabi niyang nagbabanta sa amin? Sa pagdating ko sa maliit na kainan na itinuro ni Celia, parang huminto ang mundo ko. Sa sulok ng kainan, nakaupo ang babaeng hindi ko inakalang makikita ko pang muli. Ang babaeng iniwan ako sa malamig na ospital. Ang babaeng binura ko na sa aking alaala, ang sarili kong ina. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin. Nanay? Mama? O baka dapat sabihin ko lang ang pangalan niya kung alam ko man iyon. Hindi siya karapat-dapat sa anumang tawag, pero narito siya, sa harap ko. Nang tumayo siya upang salubungin ako, parang biglang bumigat ang hangin. Ang bawat hakbang niya papalapit ay parang palakol na bumabagsak sa puso ko. Bawat hakbang ay paalala ng sakit, ng kawalan, ng tanong na matagal ko nang gustong masagot. Sa wakas, narito na ang babaeng pinagbuntunan ko ng lahat ng hinanakit. Lahat ng galit na itinago ko sa loob ng maraming taon. Anak, ang bungad niya, pero mabilis kong pinutol ang salitang iyon.
Wala kang karapatang tawagin akong anak. Madiin kong sabi, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Hindi ko siya pinapayagang makapasok sa loob ng pader na matagal ko nang itinayo. Hindi ko siya hahayaang sirain ng katahimikan na pinaghirapan kong buuin. Huminga siya ng malalim, parang naghahanap ng lakas para ipaliwanag ang kanyang panig. Pero ano ang panig niya? Ano ang maidadahilan niya sa pag-iwan sa akin? Ang lahat ng sakit, takot at lungkot na pinagdaanan ko ay dulot ng desisyon niyang iwan ako. At ngayon, nagsusumamo siyang kausapin ko siya? Napakatapang niya. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap para sa akin ang sitwasyon noon. Nagsimula siya pero hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko hinayaang magpatuloy ang mga salitang iyon. Hirap? Hirap para sa'yo? Sa tingin mo ba naging madali para sa akin ang lumaki ng walang nanay? Ang magtanong araw-araw kung bakit ako iniwan? Ang maghintay kahit alam kong walang darating? Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Bumuhos ang lahat, parang baha. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya punong-puno ng pagsisisi. Pero hindi sapat ang pagsisisi para punan ng mga tao ng kawalan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin nang hindi sumasabog ang galit ko. Ang bawat pilit niyang paliwanag ay parang lason na tumatago sa puso ko. May mga bagay na hindi mo pa rin naiintindihan, anak, mahinahon niyang sabi, pilit na naglalagay ng lambing sa kanyang boses. Sabihin mo para maintindihan ko, para maramdaman ko ang sakit na sinasabi mong naramdaman mo. Sabihin mo kung bakit mo ako iniwan, bakit mo ako pinabayaan sa ospital na parang basura. Sabihin mo, sigaw ko hindi na alintana ang mga taong nagsimulang tumingin sa amin. Hindi ko na iniisip ang mga mata ng estranghero. Ang mahalaga ay ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Napatingin siya sa mesa. Hindi niya ako kayang titigan. Nanlalamig ang mga kamay ko habang hinihintay ang sagot niya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang dagat na unti-unting nilalamon ang lahat ng natitira kong lakas. Sa wakas bumuka ang kanyang bibig. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo, pero hindi ako ang nagdesisyon na iwan ka noon. Halos maputol ang hininga ko sa narinig. Ano ang ibig niyang sabihin? Paano hindi siya ang nagdesisyon? Sino kung hindi siya? Ang ama mo, patuloy niya, at sa puntong iyon parang bumagal ang mundo. Siya ang nagpilit na iwan kita. Hindi ko ginusto iyon. Hindi ko siya kayang labanan. Wala akong lakas, wala akong magawa. Anak, mahal kita noon pa man, mahal kita hanggang na ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng parang kidlat. Ang ama ko ang dahilan. Hindi ko pa kailanman narinig ang kwento ng ama ko mula sa mga nagturo sa akin kung paano mabuhay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong impormasyon na ito. Parang biglang sumabog ang lahat ng tanong sa isip ko. Sino siya? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya pinilit ang ina ko na iwan ako? Lahat ng sinumpa kong paniniwala ay parang durog na salamin ngayon. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, humakbang siya papalapit at hinawakan ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya itinulak. Siguro dahil sa isang bahagi ng puso ko, gusto kong maramdaman ang init ng kamay ng isang ina na matagal ko nang hinanap. Pero hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang kanyang paliwanag. Anak, may isang bagay pa akong kailangang sabihin sa'yo. Ang tinig niya ay halos pabulong, pero ang bigat ng kanyang boses ay parang ulan sa bagyo. May isang tao na gusto kang makilala. Dagdag niya at sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kainan. Sa likod ng pintuan, nakatayo ang isang lalaki, matangkad, may mapupungay na mata at may hawig na hindi ko maikakaila. Ang katawan ko ay nanlamig, hindi ko alam kung paano ako makagalaw. Anak, siya ang ama mo.
pagkatapos ng lahat nagbalik siya. Sa isang hindi inaasahang araw, habang ako'y abala sa pag-aayos ng mga paninda sa maliit na tindahan na itinayo ko sa harapan ng bahay, dumating siya, ang babaeng matagal kong kinamumuhian, ang babaeng iniwan ako sa madilim na sulok ng buhay, ang babaeng sinumpa kong hindi ko kailanman papatawarin. Ang aking ina, hindi ko alam kung paano ko siya napansin kaagad. Maraming tao ang dumaraan sa harap ng tindahan araw-araw, ngunit may kakaiba sa presensya niya. Ang paraan ng pagtigil niya sa labas ng tindahan, ang mabagal na pag-usad ng kanyang mga paa, ang bigat ng kanyang tingin na parang hinahanap ang tinagal niyang iniwasan. Nang tumingin siya diretso sa akin, ramdam ko ang dagok sa dibdib ko. Hindi ko yata inasahan na ang mukha niya ay may kakayahang maging ganoon kahapdi. Althea, ang mahinang bulong niya na halos hindi ko marinig, ngunit sapat na upang patigilin ang buong mundo ko. Ang pangalan ko, mula sa kanyang bibig, ay parang salitang banyaga. Hindi ito bagay sa kanya, hindi ito dapat tunog malambing o puno ng pangungulila. Ngunit naroon ang mga salitang iyon, nakabitin sa hangin. Hindi ako gumalaw. Hindi rin ako nagsalita. Para akong napako sa kinatatayuan ko habang pinapanood siyang lumapit, ang bawat hakbang niya ay parang dagok sa aking pagkatao. Sa kabila ng pangungutya sa sarili, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Ang babaeng harap-harapan kong kinukuestiyon sa isip ko. Bakit siya nandito? Ano ang kailangan niya? Pasensya ka na, alam kong hindi ako dapat basta-basta sumulpot dito. Aniya habang nakatayo na siya sa harap ng tindahan. Ang boses niya ay nanginginig, pero ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Pero kailangan kita makausap, kahit saglit lang. May bahagi sa akin na gusto siyang paalisin agad. Gusto kong itapon ang lahat ng galit, lahat ng tanong na hindi niya sinagot noong bata pa ako. Ngunit may bahagi rin sa akin na gustong makinig, hindi dahil gusto kong patawarin siya, kundi dahil gusto kong malaman ang dahilan, ang paliwanag, ang piraso ng katotohanan na matagal kong hinahanap. Bakit ka nandito? Ang tanong ko, malamig ang tono. Hindi ko siya tinawag na nanay. Hindi ko rin siya tinawag sa pangalan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong tawag ang nararapat sa kanya. Althea, patawarin mo ako. Alam kong hindi ko ito mababawi. Hindi niya tinapos ang mga salita. Tumulo ang luha niya, ngunit hindi ko hinayaan ang sarili kong maawa. Hindi ko ito pinayagang magbago sa nararamdaman ko. Ang luha niya ay hindi sapat na dahilan para tanggalin ang sugat na iniwan niya sa buhay ko. Hindi mo ito mababawi? Ano ang hindi mo mababawi? Ang pagiging ina, ang mga tao na wala ka sa tabi ko, ang mga gabing umiiyak ako para sa isang taong hindi man lang nagpaalam. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumabog. Ang mga salita ko'y parang patalim, ngunit mas malalim ang sugat na iniwan niya sa akin. Napaluhod siya sa harapan ko sa mismong semento ng kalsada. Parang wala siyang pakialam kung sino ang makakita, kung paano siya huhusgahan ng mga tao. Oo, Althea. Oo, lahat ng iyon. At alam kong hindi ko ito kayang baguhin. Pero gusto kong subukan. Gusto kong bumawi kahit huli na. Natawa ako, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa kabalintunaang naririnig ko. Bumawi? Para saan? Para sa isang anak na iniwan niyang parang basura? Para sa mga alaala na hindi na mabubuo kailanman? Huli na, nanay. Wala ka na rito, hindi ka na bahagi ng buhay ko, at hindi mo na ito mababago. Althea, may dahilan ako, hindi mo na iintindihan. Hinawakan niya ang kamay ko bigla, ngunit mabilis ko itong inalis. Ang init ng palad niya ay nag-iwan ng marka sa akin, at hindi ko alam kung galit ba o takot ang naramdaman ko. Dahilan? Ano pa bang dahilan ang maibibigay mo na sapat para iwanan mo ang isang sanggol? Sabihin mo nga, nanay, sabihin mo nang marinig ko. Ano ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa anak mo? Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon,
Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi ito ang uri ng sakit na dulot ng simpleng pagsisisi. Ito'y isang sakit na parang may malalim na lihim na gustong sumabog. Althea, hindi kita iniwan dahil gusto ko. Iniwan kita dahil pinilit nila ako. Pinilit? Sino ang anila? Ang mga salitang iyon ay parang lason sa aking isip. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan o pagtawanan. Sino ang may kapangyarihan para pilitin ang isang ina na talikuran ng anak niya at bakit ngayon lang niya ito sinasabi? Althea, hinawakan niya ang dibdib niya at ang boses niya ay mas lalong humina. Ang pamilya nila, ang pamilya ng ama mo, tinakot nila ako. Hindi nila ako papayagan na manatili sa buhay mo, kundi bigla siyang natumba. Ang mga mata niya ay nagdilim at ang katawan niya ay bumagsak sa sementadong harapan ng tindahan. Tumilapon ang paninda kong nakapatong sa mesa at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtipon-tipon. Ngunit ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang galit ko, ang tanong ko, ang pagdududa ko, lahat ng ito'y parang natunaw sa harap ng kanyang pagkahulog. Habang pagpasok ko sa maliit na kafe na napili namin para sa aming pagtatagpo, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang lugar, maliban sa mahihinang tunog ng mga tasa at kutsarita. At ang halimuyak ng kape ay parang masyadong matapang para sa sikmura ko. Sa bawat hakbang ko, tila bumibigat ang mga paa ko, na parang ang sahig ay hinihigop ang lakas ko. Sa isang sulok, naroon siya, ang ina kong iniwan ako. Nakaupo siya sa isang mesa malapit sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, na animoy sinasadyang ilantad ang mga linya ng edad na hindi ko alam kung kailan nagsimulang magpakita. Ang buhok niya na noon ay siguro'y makintab at maayos, ngayon ay may mga hiblang puti na tila sumisigaw ng mga tao ng pagsisisi. Pero ang mga mata niyang kapareho ng sa akin ay punong-puno ng takot at pangungulila. Lumapit ako sa mesa at kahit ang tunog ng takong ng sapatos ko ay parang isang martilyo sa katahimikan. Ang bawat segundo ng lakad na iyon ay tila isang siglo, ngunit narito na ako, narito na kami. Hindi ko alam kung anong uri ng salubong ang aasahan ko, pero ang unang tanong niya ay bumagsak sa akin tulad ng isang suntok. Kamusta ka na? Tanong niyang mahina, halos bulong. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Kamusta nga ba ako? Paano mo ipapaliwanag ang mga tao ng sakit, galit at kawalan? Paano mo sasabihin sa isang taong dapat ay nagmahal sa iyo na ang buhay mo ay itinaguyod mong mag-isa? Na ang bawat tagumpay ay ginamitan mo ng lakas na dapat sana'y galing sa kanya? Bakit mo ako iniwan? Ang sagot kong nagtataglay ng lahat ng damdaming matagal ko nang pinipigil. Diretso, walang paligoy-ligoy. Alam kong hindi iyon ang tanong na gusto niyang marinig, pero iyon ang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Napatingin siya sa tasa ng kape sa harapan niya na parang ang sagot ay naroon. Hindi niya agad ako tiningnan sa mata at ang katahimikan sa pagitan namin ay nagsimulang sumakit sa akin. Hindi ko alam kung galit o awa ang nararamdaman ko habang pinapanood ko siyang mag-isip. Ang ina ko, na tila isang estranghero sa harapan ko, ay mukhang natutunaw sa ilalim ng bigat ng tanong ko. Hindi ako handa, sagot niya sa wakas, at ang tinig niya ay basag na parang lumang salamin. Noong panahong iyon, akala ko tama ang ginawa ko. Akala ko mas mabuti para sa iyo ang lumaki sa iba kaysa sa akin. Mas mabuti? Ulit ko na para bang ang salita ay lason sa dila ko. Walang mas mabuti sa isang ina na iiwan ng anak niya. Walang dahilan na pwedeng magpaliwanag sa ginawa mo. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin at sa wakas ay napansin ko ang luhang bumabagsak sa pisngi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang luha na iyon ay tila isang kutsilyo na tumarak sa puso ko. Gusto ko siyang saktan sa mga salita ko, pero sa parehong pagkakataon, gusto ko siyang yakapin. Paano mo babalansihin ang dalawang magkasalungat?
na damdamin. Pinagbayaran ko ang ginawa ko, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang bawat araw na wala ka sa tabi ko. Bawat taon, iniisip ko kung ano ang itsura mo, kung paano ka lumaki, kung masaya ka. Pero natakot akong bumalik. Natakot ako na hindi mo ako matanggap. Kaya't naghintay ako. Hanggang sa maramdaman kong huli na ang lahat. Siguro nga huli na ang lahat, sagot ko, at naramdaman ko ang panginginig sa boses ko. Hindi ko alam kung tama ang sinabi ko, pero iyon ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Sinubukan niyang kunin ang kamay ko, pero umatras ako. Hindi ko pa kaya. Masyado pang sariwa ang sugat, kahit ilang dekada na ang lumipas. Hindi sapat ang isang pag-uusap para mapawi ang sakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Pero mahal kita, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Mahal niya ako? Paano mo sasabihin sa isang taong hindi mo kilala na mahal mo siya? Paano mo ipaparamdam sa akin ang pagmamahal na iyon kung ang iniwan mo ay ang sanggol na kailangan ka? Tumayo ako, hindi ko na kayang manatili pa. Ang kafe, ang mesa, ang mga mata niya, lahat ng iyon ay masyadong masikip para sa akin. Pero bago ko makuha ang bag ko, narinig ko ang isang bagay na nagpahinto sa akin. May anak ako, napalingon ako, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya. May anak ako, ulit niya, mas mahina, mas puno ng guilt. At hindi ko siya iniwan. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa gitna ng utak ko. May anak siya, at hindi niya iniwan ang batang iyon. Ako ang iniwan, pero ang ibang bata ay tinanggap niya. Paano mo ipapaliwanag iyon? Gusto kitang makilala bilang ina mo, dugtong niya, pero ang mga salitang iyon ay parang wala ng saysay sa akin. Ang puso ko ay punit na, ang galit ko ay tila isang naglalagablab na apoy. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang katotohanan iyon. Bumalik ako sa upuan, pero hindi dahil sa nais kong magpatuloy sa usapan. Bumalik ako dahil kailangan kong malaman ang sagot sa tanong na gumugulo sa akin. Bakit siya, pero hindi ako? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng galit, lungkot at pagkalito. Napatingin siya sa akin at sa wakas ay nakita ko ang sagot sa mga mata niya. Pero bago siya makapagsalita, narinig ko ang tunog ng pinto ng kafe. May batang lalaki na pumasok, tinawag siya ng mama at tumakbo papunta sa kanya. Nasa harap ko siya, ang babaeng iniwan ako noon. Ang babaeng nagdesisyong talikuran ako sa pinakamalamig na bahagi ng buhay ko. Isang sanggol, walang muwang, walang kakayahang magsalita, ngunit may pusong tumitibok na tila naghahanap ng sagot sa tanong na hindi ko pa alam itanong. Ngayon, siya ang nasa harap ko, nakaluhod, nanginginig ang mga kamay at basang-basa ang mga mata sa luha. Patawarin mo ako, sabi niya, halos bulong, pero bawat salitay parang kutsilyong humahati sa hangin at tumatama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nararamdaman ko, ang galit o ang pagkakulong sa mga tanong na bumabalik sa akin, gaya ng alon na hindi mapigilan ng pampang. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya ako iniwan? Pero higit sa lahat, bakit siya narito ngayon? At bakit kailangang sa puntong ito, sa tagpong ito, biglang lumitaw ang babaeng halos pinagkaitan ako ng buhay? 45 minuto ang nakalipas bago kami nagharap sa maliit na silid na ito. Isang tagpong hindi ko inasahan, isang tagpong tila isinulat ng tadhana gamit ang tinta ng sakit. Nagsimula ang lahat sa isang tawag mula sa ospital. Hindi ko kilala ang numero, pero saglit na naglaro sa isip ko ang posibilidad na may kinalaman ito sa trabaho. Ngunit nang marinig ko ang boses ng nurse sa kabilang linya, nagtaka ako. Pasensya na, pero may pasyenteng nais makipag-usap sa inyo. Siya raw ang inyong ina. Ang salitang ina ay parang bomba na sumabog sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin.
Ang bigat ng salitang iyon, ang kahulugan nito, ang lahat ng damdaming dinala nito. Ang babaeng matagal kong pinaniniwala ang patay o iniisip ko ring baka hindi na mahalaga, bigla na lang naging bahagi ng mundo ko. Sinubukan kong huwag magpadala sa emosyon. Sa totoo lang, gusto kong iwanan ang tawag, kalimutan ang lahat at magpatuloy sa buhay ko na parang walang nangyari. Pero napadpad ako dito, sa ospital na ito, sa harap ng silid na tila pintuang naglalaman ng lahat ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin mula pa noon. Pumasok ako at naroon siya. Matanda na, payat, parang isang anino ng babaeng iniwan ako noon. Kulay abo ang mga buhok niya at ang balat niya ay kulubot, na parang papel na pinaglaruan ng panahon. Hindi ko alam kung paano ako tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Salamat sa pagpunta, sabi niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses na marahil ay narinig ko rin noong sanggol pa ako. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Nakatayo lang ako, tahimik, pinipigilan ang sarili kong umiyak. Hindi ko siya inanyayahang magsalita, pero nagsimula siyang magkwento. Hindi ko alam kung paano kita haharapin, pero alam kong kailangan mong marinig ang lahat. Aniya sabay hikbi. Iniwan kita hindi dahil ayaw kita, kundi dahil wala akong magawa. 16 na taong gulang lang ako noon. Hindi ko alam kung paano maging ina, hindi ko alam kung paano mag-survive, at ang lalaking ama mo, iniwan din ako. Narinig ko ang mga salitang iyon, pero parang hindi sila sumasayad sa puso ko. Parang may harang sa pagitan namin, isang dingding na hindi ko alam kung paano sisirain. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung bakit hindi niya ako sinubukang ipaglaban, kung bakit hindi niya hinanap ang paraan para manatili kami sa isa't isa. Pero ang nagawa ko lang ay tumingin sa kanya, malamig, ngunit puno ng tanong. Gusto kong bumawi, sabi niya, halos hindi ko maintindihan dahil sa paghikbi. Gusto kong makilala ka. Gusto kong malaman kung paano ka naging ganito. Isa kang himala, anak, hindi kita nakasama pero iniisip kita palagi. Hindi mo lang alam kung gaano kita minahal kahit malayo ako. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang damdamin ko'y gulo-gulo, galit, lungkot, takot, at kahit kaunting awa. Pero higit sa lahat, may bahagi sa akin na tila umaasa. Umaasa na baka kahit papaano, ang babaeng ito ay tunay na nagmamahal sa akin. Matagal ko nang nais bumalik pero hindi ko alam kung paano. Ngayon, nandito ako, humihingi ng tawad. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Tahimik ako. Tinitigan ko siya, ang babaeng nagsusumamo sa harap ko. Hindi ko alam kung paano ko siya papatawarin o kung kaya ko nga ba siyang patawarin. Pero bago ako magsalita, isang nurse ang biglang pumasok sa silid, hawak ang clipboard at tila nag-aalala. Pasensya na, pero kailangan na nating simulan ang chemotherapy. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Napatigil ako. Ang puso ko'y parang tumigil sa tibok. Chemotherapy? Biglang nagbago ang lahat ng tanong sa isip ko. Ang galit, ang sakit, ang lahat ng emosyon. Napalitan ng isa pang damdamin. Takot. May sakit ka? Tanong ko at sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses ko na parang pumutok sa hangin. Tumango siya, mabagal. Oo, cancer sa dugo, stage 4. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang desperasyon, ang pag-asang kahit papaano ay may magagawa pa ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Ang babaeng iniwan ako noon, ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. At sa kabila ng galit ko, sa kabila ng sakit na iniwan niya sa akin, hindi ko alam kung kaya ko ba siyang hayaan muli. Pagpasok ko sa bahay, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Ang mga mata ni Mama na iniwan akong sanggol para sa isang mas maginhawang buhay ay nakatuon sa akin.
Hindi ko alam kung mas masakit ba ang mga mata niyang puno ng pagsisisi o ang boses niyang pabulong pero umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Anak, humikbi siya. Para bang may karapatan siyang tawagin akong ganon pagkatapos ng lahat. Ang lamesang kahoy na nasa pagitan namin ay tila naging pader na hindi ko kayang tawirin. Sa harap niya ay isang lumang kahon na tila puno ng alaala. Mga bagay na inipon niya para sa akin o marahil para sa sarili niya. Hindi ko hinayaang bumaba ang tingin ko. Nakatuon lang ako sa mukha niyang tila natuyo sa mga tao ng pangungulila, ngunit hindi ko alam kung totoo ito o bahagi lang ng drama niya. Ano ang kailangan mo, Mama? Tanong ko, tuwid at malamig. Hindi ko siya tinawag ng nanay dahil hindi niya kailanman napanindigan ng salitang iyon. Hindi ko rin tinawag ang pangalan niya dahil masyadong formal. Ang mama ay sapat na malayo at sapat na malapit, isang tawag na walang init. Hindi siya agad sumagot. Ang saglit na katahimikan ay parang isang patak ng tubig sa madilim na kuweba, maliit ngunit nakakapanghilakbot. Sa wakas nagsalita siya, ang boses niya ay basag na parang lumang salamin na pilit na binubuo. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam kung paano ko magagawa iyon, pero gusto kong subukan. Subukan mo? Tanong ko. Mas nagiging matalim ang tono ng boses ko. Subukan mo